Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, November 19, 2025. Biglang pinitek yung index natin kanina. So, nag-up siya ng 0.99%. Balik tayo sa 5,813.71. Kaya lang, ba't ganun? Ang laki ng net foreign sale natin, 915.4 million. Hindi naman kay Haven galing yung yung malakas na net foreign sale natin. Ayan. So, lumalabas pa rin sila. Baka mauntog na naman tayo pagdating ng Friday dito sa MA20. Ayan. So ako personally, di pa rin ako nag-expect na makakabalik tayo ng 6,000 level. Ayan. Hopefully mali. Pero wala tayong net foreign buy, di ba? 1.3, 1.4 billion yung kahapon. Tapos another 900 million yung net foreign sale natin. Okay. So, pero anyway, ngayon, marami yung mga galawan. So, pati blue chips, since pinitik siya, malakas yung galaw. Mga finance stocks yung pinakamalakas. So, andito sila. O, sino BPI, o si Ali, nag-bounce na rin pala 2%. Si BPI 2%, Metrobank, halos 3% yung galawan nila. Okay. So, good vibes kasi umakyat. Kahit na medyo pangit pa rin yung galawan ng foreigners sa market natin. Ayan. So, nanguna si Haven sa listahan natin. So, pang-apat o pang-lima na flooring na to, di ba? Pero kanina nag-bounce na siya. Ayan. So, marami na yatang nakalabas. So, magandang itulak si Haven natin. So, nag-close lang siya ng ilan ba to? Negative 9.5%. So, okay na rin kaysa flooring tong si Haven natin. Pero wala siyang net foreign sale. So, hindi sa kanya galing yung net foreign sale na 915 million. Okay? Tapos sa pala sa global market, so laglag din yung US market natin kagabi. So ngayon parang babawi yung US market natin. Europe, alam ko laglag din siya kahapon. Pati din yung Asian markets. Pero medyo bumawi na yung futures ng US market. Baka okay na sila bukas, then good. Kung merong papasok na net foreign buy dito sa market. Pagdating sa crypto, laglag pa rin. Ayan. Kung meron kayong crypto, medyo masakit. Nasa 91K na lang si Bitcoin natin. Yung sinalo ko na si Sol, hindi pa rin makapag-bounce sa ilan ba yun? 138, 139 na price niya, USD per Sol. Okay, so balik ako dito. So nauna nga si Haven. So mainit yung mga billiard stocks, especially kay Bilyonaryo, ang dami niyang post. Tapos si IMI, so nag-up ulit siya ng panalo to 5.38%. And meron siyang 2.08 million net foreign sale. Tapos syempre, yung laga natin si Plus, ayan, 8%, makabalik kaya to sa 30 pesos. Meron siyang 59.68 million net foreign buy, C+. Tapos si NRCP, ito yung pinakamalakas yung galaw. Actually, ang daming gumalaw na na stocks talaga. So pinili ko na lang yung mga pumitik, yung mga matagal na hindi gumagalaw, and then pumitik siya for 2 days trading po natin. Ayan. So NRCP 19.35% and meron siyang 190K net foreign buy. Tapos si Now pumitik din siya 5.63%. Pati si di ba? Converge, GGS, sino pa yung mga blue chips natin na lumalagapak, nag-bounce ngayon. So 5.63% up si Now. And then si Ionix natin is up siya ng, ito, nag-breakout kasi ito, kaya pinili natin to 4.9%. And meron siyang 20.8 million net foreign buy. Si Now, meron siyang 370K net foreign buy. Okay, so hopefully hindi dead cat bounce yung galawan natin. Ayan, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para buy, sell, or hold ng stocks. Especially ngayon, marami pong risk na involved sa trading sa markets natin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka na lang kung hindi ka pa nakasubscribe. Or kung gusto mo ng guide, sali ka dito sa group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers. Hindi pa rin tayo nakakabalik sa 1K. Company reviews, hindi maingay si Maynilad. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, mga technical analysis, medyo nagbabounce na yung mga oversold na blue chips. Tapos sa risk management, and then yung mga basic learnings natin sa market. Okay? So check mo lang po yan sa isa pang channel natin. Crypto ko to, so subscribe ka na lang para sa mga cryptos naman. Okay? Okay. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Pares lang po.
Tapos Butikipik, yung mga articles natin sa local market, hindi ko na yata maharap si Bodega Peak natin. Okay, ongoing na ulit yung renewal ng contract natin dito. Ayan, so pero tanggalan naman, so mag-aantay na naman kami ng kung anong pwedeng mangyari. And then sa Twitter, hanapin natin yung mga news for today. Ayan, so maaga nag-post si Philippine Stock Exchange. Tama, no? Okay, 5.8. Pero net foreign sell. Ito pa rin yung kinakabahan tayo kasi lumalabas pa rin po yung foreigners. So, kaninong stock kaya yung merong black sale dyan? Ayan. So, finance yun ang una, 1.78%, followed by industrial, 1.55%. So, kulelat mahina si mining natin negative 0.48%. So, nakakalimutan na yung mga mining stocks. Foreign funds sold, AUB, BDO, BPI, ASEAN, Maynilad, SEC, CNPF, DNL, Emperador, IMI, STN, AC, Aboites, DMC, Ali, SMPH, TEL, Cebu, ICT Blue, Pure Gold, Robinsons Retail, yung mga mining, APX, FNI, Nickel, at saka ABSP. So, pinagbibenta sila for today. Okay? Tapos yung foreign funds bought, East West, PNB, PSE, ACR, AP Meralco, AGI, JT Cap, A-REITs, MEG, M-REITs, Globe Converge dito, Macro Asia, Plus Web, 7, SSI Wilcon, OGP at saka CPX. Ayan. 5.8, sabi ni Investa, up tayo today pero sustainable kaya to. So ako, yung pakiramdam ko sa kanya, hindi siya sustainable. Converge, so makit din kanina. And the Department of Trade and Industry partnered to boost MSME access to interconnectivity. Parang ngayon daw yata o bukas. Bukas pala no yung konektadong Pinoy Act, di ba? So kaya tingin ko baka kaya pinitik si Now at saka si Converge natin. Pero overall picture halos lahat naman is pumitik. Okay? So ito yung kalawan natin. So nasa 0.27 lang tayo, di ba? Hanggang sa malapit yata yung pre-close ng market natin. Tapos biglang binomba yung mga mining stocks. Ayan. So first up to, Sinaplas yun ng una, Converge, 8% si Plus dito Converge 3%, China Bank 3.2. Ang lumalaglag kanina si Globe at saka si San Miguel Corporation. Pero mas marami yung mga berde na blue chips natin. Marami nagbabargain hunting. Share buyback, BRN Meg, tapos Manila Water has acquired 74.85% of Mexico's Aga de Puebla through its unit Manila Water Asia Pacific. So, bought stake from Criando Estructuras and Grupo Agua de Mexico. Ayan. Okay, so meron siyang investment. Ali, ano ba to? Okay, hopefully nagre-recover na siya. Defining steps. So ngayon lang nag-materialize, di ba kapon? So bumagsak siya si Plus, silipin natin kung nalampasan na yung MA 100 kasi hirap na hirap siya doon. Pero nag-close siya ng 27, di ba? So meron siya kasing investment sa land-based gambling. So makakabawi pa kayo si Bloomberry natin kasi kakalabanin ni DG Plus. Ayan. So nagkaroon siya ng capital na malaki. So and then medyo tinaitin yung online gambling. So gusto niya mag-invest sa yung mga physical na casino. Ayan. Okay, hopefully maganda yan. May follow-up bukas. So ito na yung closing natin. At first up pala to. Ayan, si Plus Converge yung nanguna. Namumula pa pala si na SM dito, SMPH, saka si Globe, 2%, saka 1.97. So ito yung galawan sa US kagabi at saka Asian markets. So marami nga po yung laglagan kagabi. Share buyback, SM, BRN, MEG at saka si OPM. Plus ulit, so yun na yun. Bets 12 billion peso on new Coast Hotel Manila with HK listed IEC. Ayan. So okay yan para sa mga assets niya. Okay. So mainit si Villar talaga kasi pati yung kanyang business permit sa Prime Water is na-suspend. San Fernando lang naman. Citing repeated service deficiencies. Ayan. So kaya mainit po talaga. Di ba nababanggit nga rin ilang araw na mainit si Mr. Villar sa kanya may stock. So SMPH targets to complete
2.3 billion redevelopment of SMCT Iloilo. Sinao. So maganda yung earnings niya siguro. Baka ito yung catalyst niya. Up siya ng 298%. Ayan. So kumita siya 18 million versus 5.8 million last year. Bakit to second quarter? Dapat third quarter. Ito. Third quarter siya. Okay? So DG Plus bets on physical casino. Gold briefly slip under 4,000. Ayan. So yun yung catalyst natin sa negative catalyst sa mga mining stocks. So yung stocks drop on worries about Lofty, Nvidia, at saka Bitcoin prices. May pinoproblema sa Bitcoin, no? Hindi siya makabalik sa 100K natin. Okay? So yun po yung mga balita na nakita natin sa market. So patalasas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide sa trade sa market, double check lang po yung ating Patreon channel. Okay? So punta tayo dito sa index. Medyo hindi ako believe sa sa galaw na index natin. Okay, maganda yung itsura ng portfolio natin. Okay, so pwede siguro magte-try siya bumalik dito sa 5.9. O nasa resistance area siya pero kung mag-close the gap tayo, 5.9 yung usapan natin. Hopefully naman may net foreign buy na bukas. Kung hindi, mauuntog ulit tayo dito sa RSI 50 level and then expect mo na ako nag-expect na ako halimbawa Thursday net foreign sell pa rin tayo. Nag-expect na ako ng pullback by Friday. Mahirap umasa, di ba? So 5,813, 0.99 up 915 million net foreign sell. So tignan natin sa 5-minute chart yung index. Hindi naman siya pinitik, no? Okay. So dire-diretso yung recovery niya. Kaninong stock kaya tong Kailan kasi bad pa rin, di ba? Yung sentiment ng foreigners dito sa market natin. Okay. So good. So nag-establish downtrend, no? Nag-establish ng lower low. So kailangan natin makabawi and mag-retest dito sa 6,000 level para hindi mag-continue yung downtrend ng index natin. Kung hindi, 5-4 ulit yung pag-uusapan natin by Friday. Okay? So nasa recovery naman yung current index natin. Hopefully naman magbalikan yung foreigners by tomorrow's trading. So ito po yung mga winners. Nanguna actually si Tugs yung nanguna kasi wala siyang volume. So NRCP, baka may good catalyst. Ayan 2,000 pala yung earnings niya. So maganda yung earnings. 19% up. Si PHA may volume din kahit paano. 9.96% up. Madaming umakyat ngayon. Axilum, so pumitik. 8.11% si Plus. Ayan. 8%. Nakalampas na ba? Ayun, nakasilip sa MA100. Tapos si Now, 5.63. Lumalaban. DNL, nabuhay. 5.43%. ASEN, ayun. So, tuloy yung breakout daw. 5.6%. GGS, 4.95. Ionics, 4.9. Tapos, overbought na pala si Ionics natin. Tapos, isa pa. Si AP, 17, rather 3.58% and then Converge, breakout. Ayan. Hopefully, tuloy-tuloy sila parehas ni STI. Naka-breakout na si STI natin. Okay? So, doon naman tayo sa mga losers. Pili tayo yung may volume. So, bumawi siya, no? Pero pagtingin ko na umaga, minus 29.97% si So, naka-recover naman siya. Nag-pause ba yung trading natin? Hindi ko mag-gets ko nag-pause eh. Iniisip ko nung drop siya ng 30%. Naku, sabi ko baka babalik na naman sa 200 pesos si Haven. Ayan, lumaban siya. Baka meron na to bukas So, paglalaban ng mga nakasalo kanina. So, minus 9.5% lang. Apollo, minus 5%. Si RCI, bumabagsak na saglit. Wala na, na-dead si RCI natin. Nickel, minus 2.42. Mababa lang yung mga drop. BLL, 1.62. Negative. Walang volume kasi yung iba eh. Si OGP, minus 1.57. At saka si FNI, minus 0.84. Downtrend pa rin si FNI natin. Hindi na siya naka-recover, no? Okay. So balik tayo dito and quick review dito sa global markets. So mukhang maganda naman yung futures ng US market natin mamaya. So hopefully maganda yung galaw nila. So futures ng S&P
0.3%, Dow Future 0.12, tsaka si Nasdaq 0.38%. Ilang araw na rin kasing diretsyong bumabagsak yung US stock. So Europe, ilang araw na rin, bagsak pa rin. Tapos sa Asia markets, majority is bagsak. Ayan. So maganda yung nangyari sa atin kasi kahit paano, kahit net foreign sell, umakyat pa rin yung index. Okay, and then ito yung tinatamaan, Bitcoin. So 91K na lang siya. Tapos si Ethereum, 3,092. Si Sol, 139. Tapos si XRP, 2.14. Nagda-drop pa rin sila, no? O may mga drop pa rin. Tapos si Dodge, so 0.15 na lang siya. Few days ago, 0.18 yung yung price ni Dogecoin natin. Okay? So yun po yung kalawan. So balik tayo dito sa index and pag-usapan natin yung mga trending stocks. Maraming pumitik ngayon ha. Okay, so unahin natin si Haven. Ayan, so iba na pala pangalan nito, Golden MB Holdings. Ayan, Haven pa rin yung alam ko sa kanya. Okay, so kahit papano, medyo nag-bounce. Ano ba itong mga letter E na to? Okay, hindi natin mapagkatiwalaan to kasi nga nire-evaluate pa rin yung mga properties ni Mr. Villar. So nag-close siya is sakto no, 500 pesos. Mahal ng per share niya no, 500. So negative 9.5% and 11.6K net foreign sell. Pero maganda sa kanya, medyo bumawi siya no, sa closing lang ba? Parang sa closing lang pinitik. O bago mag-pre-close na may konting gap up. Ang laki naman ng gap na yan. 25%. So, okay, tignan natin. Hopefully, wala nang shakeout si Haven. Nag-ano na siya, Golden MB. Nag-bottom na. Kasi ang taas na, no? 70 o 80% drop na to kanina. 80% na yung laki niyan, 80% yung drop. So, walang tiwala yung mga investor sa kanya. So, hopefully, maayos na niya yung valuation niya. So ano ba talaga yung pinaka-fair value ni Haven natin? So yung binagsakan niya nandito sa pinaka-support level natin, no, mga 384 M. So dito nagkukumpulan yung mga price action niya. Hopefully hindi na siya 23 pala to, no. Ito yung umakyat ng ilang percent ba to? O kaya naman pala umakyat ng 1,900% kasi mali yung valuation niya. Tama ba? Ayan. Okay. Anyway, so hopefully bukas mas maganda na ulit yung galawan ni Haven pero hindi natin masabi kasi pinitik lang, di ba? Yung closing natin. Yung isang gap up niya na gano'n, 20% pala yung galaw niya. Ayan. Okay, so support lang may ilalagay ko sa kanya kung medyo mataas yung risk mo. Ayan, tignan natin bukas kung anong pwedeng mangyari sa kanya. So nagkaroon siya ng bounce after yung RSI niya lumubog sa 7, no? Mabot pa yata to ng 5 na RSI. So wala talagang gustong bumili sa kanya last time. Ayan. So medyo takot din tayo dito kasi hindi natin alam eh. Si Plus nga na may value, di ba? Last time, biglang binenta no? Nagkaroon siya ng negative news. Pero yun nga, ang laki na rin pala ng drop niya. So baka, okay, tama, nasa bounce area na siya. Okay, kasi umabot siya ng more than 80%. Ayan. Para to sa mga malalakas yung risk appetite. Ayan. So yun lang. Nag-bounce na siguro kasi sobrang oversold na si Haven natin. Okay? Marami nag-take ng opportunity. Tingnan na lang natin bukas kung totoo yung bounce na yan. Okay? Next, IMI. So taas na rin ng galaw na ito. Oh. So pa-breakout pa siya ulit. So nag-retest malapit dito sa support natin 2.6. I think ngayon gusto pang umakyat ulit. Ayan. So papunta na siya, resistance. So may gap siya ulit dito, 3.4 yung next na Pwede natin putahan kapag kasi maganda yung earnings niya. Maganda ba? O maganda yung earnings niya. Tapos ang baba ng niya, earnings per share negative. Ayan. So undervalued na ba sa current price si IMI natin. Okay, so ako pinipredict ko nandito kasi next na resistance eh. So nandiyan na siya kung may breakout pa bukas. So pwede siya umabot diyan sa 3.39. Ayan. So laki na rin ng galaw na ito sukatin natin. Kung halimbawa dito sa area na to. Ayan 40% up na. Laki na rin ang binigay ni IMI pala. Ayan. Okay, so hindi pa naman siya overbought. Pero maganda yung yung price action ng RSI
at saka yung MACD formation natin. Okay, so tuloy-tuloy para bumawi yung mga alaga natin. Panalo si IMI kasi laglag tayo ngayon sa index pero lumalaban na yung yung price action niya. Next, si Plus, yung alaga natin, abot kaya tayo ng 30 bago tayo mag-take profits. Ayan. So ito yung drop niya last time, di ba? Nagkaroon siya ng negative sentiment. Nag-bounce lang siya and then nag-drop pa rin siya bago siya nagkaroon ng mga stabilization ng ng pinaka-price action natin sa kanya. Okay, so medyo may konting sipa dito sa MA100 pero hindi pa kasi ganun kalinaw. Hopefully, good sign. So, para maitaas natin yung 30 na nakikita ko sa kanya. Pinaka-next, ayan. So, naka-breakout naman na, ayan. Palugit para kay plus natin. And then, tingnan natin kung dito na tayo titingin sa kanya. Mawawala na yung yung dinodrawing ko na sideways channel dito. Kasi lumalaban na yung price action natin. Ayan. So, may catalyst kasi si plus. And mapapansin mo din yung RSI niya nandito lang sa above 50 level which is good sign para sa continuous na price action natin. Hopefully ma-fill yung mga maraming gap dito na pwedeng i-fill si plus natin. Ayan. So good news, actually good news yun yung naging divest siya. So from online pupunta siya ngayon sa sa hotel casino style, di ba? Kailang si Bloom kaya ano kaya epekto kay Bloom no? Kasi maging kalaban na niya directly si Bloom. O lumaban naman pero hindi masyadong gumalaw yung price action ni Bloom. Okay, so nag-close siya 27, 8% up and may konti lang pero meron 59.68 million net foreign buy. Okay, hopefully umabot tayo sa resistance. Next, NRCP. Okay, so nag-invest na ba yung Maharlika natin? Biglang pumitik yung yung price action niya kahapon hindi siya pinansin. Pero kung titignan mo yung earnings niya, mataas naman siya, 278 million. So, ang laki na increase niya, 2,500%. Last time, puro lugi siya. Ano to? One-off payment ba to? Kasi maliliit lang yung niya, yung mga galaw niya last time. Okay, so good catalyst para kay NRCP. Tingnan natin sa 5-minute chart. Hindi ba to pinitik-pitik lang? Hindi naman. Ayan. So may pump siya kahit papaano. Malit nga lang yung volume niya nasa 1 million. So meron siyang breakout candle. So on the way siya dito sa 0.8187. Hopefully makarating siya dyan. So nag-aano pala siya, nagko-conso, no? Tapos may breakout. Hopefully good sign para sa kanya. Kaya lang, oversold na siya. Overbought, spike, and then parabolic yung galawan ng mga indicators natin. Okay? Good sign para sa kanya. So 0.74 close up 19.35% and 190K net foreign buy. Okay? Next, si Now Corporation. So bukas daw yung implementation ng konektadong Pinoy bill. Ayan. So breakout sa price action. So hopefully magre-test tayo dito sa 0.83. Good sign din kahit papaano kasi nga nag-bounce siya dito sa MA100. Ayan. So, last time, malakas pala ng bounce na to last time, no? 30%. Tapos kinain niya yung kalate. And again, nagre-recover na ulit yung price action ni Now Corporation. So, first time daw niyang kumita ng ganito. So, 307% up. 18, malit lang, 18 million, pero kumita siya as compared last year na third quarter. Okay, so maganda yung mga indicators. So 0.75 close, up siya 5.63% and 370K net foreign buy. And then lastly, sinama natin si Ionix kasi may breakout din, parang si Now. Pero mas malakas yata yung breakout nito. So tignan natin, nakita ko ito pinapump ni Sino ba yun? Yung may bull na sign. Okay, so nag-breakout siya sa piso. 1.07 na, 4.9% up, 20.8K net foreign buy. So, tingnan natin kung meron pa ulit bukas kasi pala siya, overbought na rin. Okay, up. Maganda yung earnings. Up din siya ng 19%. May mga bumobomba pala dito ng volume last time. Napansin mo ba yung galaw na to? Ayan. So, after mag-close the gap and then mag-breakout, so tingnan natin hanggang saan ba to.
Sukat-sukatin natin na yung pinakamalapit na may resistance talaga. So 1.14. Tingnan natin kung abot tayo dyan for the coming few days. Kasi malapit na siya dito, pero ang previous niya na support dito sa MA 100. Okay? So kailangan watch out na lang kasi overbought na nga din. At parabolic yung RSI niya. So yung MACD okay lang yung galawan niya. Okay? So yun lang. Ayan, nasabi ko na pala, up siya ng 4.9%. So maraming gumalaw for today's trading. Namili lang ako kasi yung mga nandun sa Instagrams, pare-parehas hindi nagbabago. Di ba? Sina OGP, APX. Ayan. So bumuha tayo ng ibang stocks na marireview natin. Okay po. So hopefully maganda yung galaw bukas. Pero ako, inabangan ko lang sa kanya net foreign buy. Kasi pag wala to, kailan ulit natin ng double bottom dito sa 5,600 or siguro 5,500 pag mahina talaga yung index pa rin natin. Pag kasi wala pa rin eh. So abangan na lang natin by Friday. Hopefully walang masyadong malakas na sell and hopefully maging maganda yung weekend sa atin. Thursday meron pa naman. May trading pa. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Badagipik, Twitter, and Patreon. So, sunod guide, sali lang po kayo dito. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.